Hello mga ka-faith. Sa wakas ay namit din natin isa sa mga hinahangan natin. Very humble priest na si Father Darwin Ditgano, isang kilalang Catholic faith defender and exorcist priest. We're fortunate and blessed kami ng aking may bahay si Jessie at si Rian na nakabisit kami dito sa Bohol. Finally ay na-meet din namin si Father Darwin. Talaga isa to sa plan namin talaga mapunta dito sa Bohol at ma-meet ka, Father. And kanina, actually, ngayon lang, di ba? Kakatapos lang natin. Bago lang na yung tapos. Nag-deliverance si Father sa isang patient dito sa kanilang office. Ano pangalan ng office niya? Office of Deliverance and Exorcism Sa Diocese of Tagbilaran. Tagbilaran. Ayan. And ako personally na-witness ko yung power ng mga sacramentals natin. Lalo na yung binigay mo sa akin na relic. Ito, yung St. Michael relic. Yung ako mismo yung naglagay sa kamay ng patient. Yung sobrang higpit niya, nung paglagay ko talagang nag-loosen yung hindi niya masara yung talagang grabe, sabi ko. Ano to, first class relic ni St. Michael sa Apparition Cave. Nakapunta ka na doon. Yes, nakapunta na ako doon. Sa cave kung saan si Saint Michael the Archangel, sa likod ko. Doon siya nag-appear at kinoconsecrate sana ng obispo, pero sabi ni Saint Michael, ako na nag-consecrate niya. So, hindi na kinoconsecrate yung lugar, kaya nga yung buong lugar ay first class relic ni Saint Michael. At nakita niyo naman yung reaksyon ng isang pasyente na pauwi na sila, pero merong mga pasyente nandito sa ating office nag-react. At sabi ng may bahay ni Brother Adrian, parang masama yung tingin. Hinihirapan daw siya. ng isang dito. Then, yun po ay pasyente natin. So, ginawa natin ang series of exorcism at deliverance sa kanya. Pero hindi yan madali. Kailangan niya ng buong pamilya, kailangan din ng rule of life na tinuro ng simbahan na dapat din natin sundin. Pero ang Diyos sa kanyang panahon ay mapalayas talaga yung mga demonyo. Siya lang po talaga ang mapalayas. Instrumento lang yung ministry na iniwan niya sa Santa Iglesia. Quick lang, Father. Yung sa napansin ko kanina yung dineliverance, ano yung usually nagiging cause ng opening ng demon sa atin? So marami. Nauna ang ating sariling kasalanan. Pangalawa, yung mga occult involvement natin. Yung mga ninuno natin na nag-aalay ng mga pagkain sa mga espiritong gala, yung mga engkanto, mga diwata, yun po ay isa sa mga dahilan na malaki yung influence ng demonyo sa ating buhay. At yung paglapit ng mga albularyo, yung mga albularyo ay mga Katoliko din. Yeah, may kilala akong albularyo, tawag pa Father. May pakilalang pare. At yun po ang dapat natin dahil yung mga kaaway natin ay magpakaanghel. At Satan is master of deception. Yes. Kaya nga, the best question natin, tinuro ba ito ng simbahan? Dahil bakit tayo magtatanong na dapat itinuro ito ng simbahan? Kung hindi ito tinuro ng simbahan, huwag niyong ipatuloy yung orasyon na galing sa yung minana ng yung lola at lolo, delikado po yun. Dapat ang ating kapangyarihan nang galing sa sacrament of baptism, nang galing sa sacrament of ordination. Hindi galing sa lolo natin na hindi siya mamatay kung hindi mapasa. So, hindi po yun galing sa Diyos. Dapat ang ating susuriin, galing ba ito ng simbahan? Turo ba ito ng simbahan? Bakit yan ang dapat nating itanong? Dahil ang simbahan ang haligi at suhay ng katotohanan. Siya ang foundation at pillar of truth. Yes. Dahil ikaw at ako may opinion, Brother Adrian. Ikaw, ako, ang nakikinig natin, lahat ay may opinion. Pero ang Diyos, alam niyo ba? Wala siyang opinion. Ang sa Kanya ay katotohanan. At ang katotohanan
ay nasa simbahan. The church is the pillar and the foundation of truth. Kaya nga, dapat tayong magtanong base sa official teaching ng simbahan. Amen. So, kunyari, may opening na. So, paano ko pwedeng humanap na exorcist priest yung mga ka-faith natin, mga kapuntos natin dyan na naghahanap ng solusyon sa problema nila kung meron silang ganung experience. So, una, dito sa ating office, ini-empower natin, tinuruan natin dahil yung mga ama pala, Brother Adrian, ay merong authority over their property, over their family members. So, kapag maturuan natin ang mga ama, wow, makita nila, ikaw. Nung last week, meron pumupunta dito, tinuruan natin ng prayer of deliverance at then ang preparation din, tinuro natin sa kanila yung mga rule of life. At sabi niya dito, pag uwi nila, dahil bago sila uuwi, merong catechism dito, paano gawin yung prayer of the church at ano pa ang dapat nilang gagawin. Preparation, spiritual preparation, tinuro din natin. Yes. So, mangumpisal sila dito, i-renounce lahat ng mga occult involvement nila. Pag uwi niya sa bahay, sabi niya, Father, powerful pala tayo, no? Lalo-lalo na kaming mga ama, no? Totoo yan, no? Sabi ko, totoo yan. Ano nangyari? Pag uwi ko sa bahay, Father, hinaharas po. Parang merong spiritual harassment yung anak ko dahil itong anak kong ito ay palaging nilapit ko sa mga albularyo. Anong nangyari? Normal naman siya. Galing sa Father? Galing sa office ninyo. Pagdating namin, bigla na lang sumakit. Grabe ang sakit ng kanyang, anong Tagalog ito? Leeg, no? Grabe ang sakit. At sabi niya, ako ay tatay, i-deliverance kita. So, di-deliverance niya. At pinainom niya ng Holy and Exorcise oil. Matapos ng prayer of deliverance, nag-deliverance siya, sumuka. At matapos ng prayer of deliverance, yung grabing sakit sa kanyang leeg, sa bituka niya, ay biglang nawala. At sabi niya, buong araw kami doon sa office ni Father, hindi po sayang yung buong araw. Dahil natuto po ako. So, na-empower natin yung ama. So, dapat ma-empower yung mga ama dahil they have the fullness of authority over their property, over their family, as well as their family. So, dito sa ating office, araw-araw maraming tao. In-empower natin. Kita mo kanina, di ba? In-empower natin. Alam nyo, may tumawag sa akin. Isang nanay. Sabi niya, Father, walang findings sa doktor. Walang findings. Lahat ng lab test ay normal. Bakit hindi makatayo yung anak ko? So, nalito na yung doktor. So, from Cebu. So, sabi ko, tulungan kita. Sabi niya, pupunta ka ba dito sa Cebu? Hindi. No? Hindi ako makatravel ngayon dahil COVID pa ngayon. So, tutulungan kita. Meron namang pare dyan. Receive the sacrament of healing, confession, anointing, and Holy Communion. Sabi niya, paano yan, Father? Wala naman pare pupunta sa hospital. Hindi to kami sa loob ng hospital, na-confine kami. Sige, tutulungan kita. Meron tayong online blessing every Thursday, 8 to 10. So, bili ka lang ng olive oil, pure olive oil, ordinary water, rock salt. Rock salt, de-iodized salt. Hindi iodized. And then, Yung iba may makulit iodized yun. Ang ginagamit nila. So, ang pinopromote ng simbahan is rock salt. At then, yung cross, medals, mag-bless ako online every Thursday, 8 to 10, sa ating YouTube channel, Reverend Father Darwin Lipciano, punto por punto, /punto por punto. Punta lang sila doon. Punta lang sila doon. At nag-bless ako online. Akala ko hindi effective yung online. So, nagpa-bless siya online. Pagkatapos ng blessing sa online, paano ko ito gagamitin, Father? Yes, gamitin mo yan, ipahid mo yung oil sa buong katawan ng iyong anak, and then sprinkle mo yung tubig, Holy and Exorcise water, ang Holy and Exorcise salt, ilagay mo sa four corners sa ward ninyo, at mag-deliverance ka. Gamitin mo itong prayer ng simbahan. So, deliverance niya sa araw ng linggo.
In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous power is God. Alam niyo ba, matapos na ma-deliverance niya, yung anak niya, sa araw ng linggo, sa Monday, bigla lang na-amaze yung doktor, na-amaze din siya. Dahil, wala nang karamdaman ng bata. Completely healed na. At just imagine, sa loob lang ng 2 araw, 117,000 na ang bill sa kanilang hospital. At sabi niya, Father, bakit ngayon ko lang ito alam? Kung alam ko ito, sana ito ang inuna ko. Yes. Dahil yung sakit sa kanyang anak ay hindi natural. Tinawag yung preternatural in origin. Galing sa demonyo. At kung natural in origin, kaya sa doktor yan. Makikita sa doktor yan. Merong findings. Walang findings. Just imagine, lahat ng lab test, sa lab test lang, nakagastos na sila 117,000. Grabe. Wala pa rin findings. At sabi niya, Father, kung ito lang ang inuna ko, diniliverance ko lang yung anak ko at meron ako mga sacramental sa aking kamay. Pero, huwag kang mag-alala, kapatid. No? Experience is the best teacher. So, yun po. Sana ma-empower ang lahat ng mga kasamahan natin ng Katoliko. Yes. Na ma-empower sila to use the prayer of the church. Not the prayer of their lolo. Not the prayer of their lola na hindi mamatay ang kanilang mga ninuno kapag hindi mapasok. Amen. So, maraming salamat, Father Darwin, sa mga shinare mo sa ating mga ka-faith. At sobrang nabless ako, personally. At thanks be to God dahil nakita rin tayo. Personal na. Dating- Gwapo-gwapo ni Brother Adrian. Ay, mas gwapo to. Parang si John Lloyd. At yung may bahay niya, parang naman si Bea. Amen. Amen. Ikaw naman para kasi... Si Coco Coco. Pimentel. So, invite mo sila, Father, sa inyong... This coming, may debate ka. this coming November 28. Ma-upload mo na ito bukas. So bye-bye kayo sa ating YouTube channel, Reverend Father Darwin Licano. Punto por punto. Dahil meron tayong mga talakayan, lalo-lalo na yung mga kapatid natin na nalilito na sa ating pananampalataya. Sa pamagitan ng programang ito, wala tayong TV station. Tayong mga Katoliko, walang TV station, walang radio station, kahit gasoline station, wala tayo. No? So kaya nga, nag-create lang tayo sa ating makakaya sa pamagitan ng social media at sa tulong naman sa ating mga kasamahan na mga vloggers tulad ni Brother Adrian na promote ang Ebanghelyo ni Cristo, hindi ang ating sarili, kundi si Cristo. According to Mother Teresa, let us promote Christ and love Christ, nothing but Christ. God bless po. God bless. See you, mga faith. God bless. God bless. Father Darwin, subscribe kayo, mga faith.